Okay, let's go back to memory lane. Yung mga tanong nyo before sa mga video natin, sasagutin natin yun. Okay, let's go! Yo, what's up mga brad? So this is our second video for this month, no? So kung hindi pa napanood yung first video natin, kung paano ko share yung mga bagay-bagay na natutunan ko dito sa photography. At share ko sa inyo yan. Panoorin nyo muna yung first video. So punta tayo sa mga tanong nyo kay Asrap Mascob 6365. Good morning, anong settings po kung export magandang labas niya sa Facebook? LR yung ginagamit kong editing software. Then, pag na-edit na yun from raw file, magiging JPEG siya. Pag nag-JPEG na siya, syempre mataas yung pixel niya, nasa 24 megapixel. Tapos, i-export ko na siya sa Facebook. So, kung makikita nyo mga brats, tingnan nyo itong page na to, yung retrato, pinaka-page natin, photography page natin, makikita nyo gano'n ka-sharp, gano'n kalinaw yung mga upload natin. Because, nanggaling siya sa laptop or computer. Kung pinost mo siya sa cellphone, mas mababa yung quality niya. Kasi, what does Facebook do is kinocompress pa niya yung picture kasi mataas ang file niyan. So, kung sharp na yung pinaka-original picture natin at kinompress niya sa Facebook, medyo mas maganda pa rin siya compare na sa cellphone siya. Shoutout to Angel Boy 4160. No? Sir, gagamit rin po ba ng flash kahit di sa viewfinder tumingin? So basically, ito yung viewfinder. Ito yung viewfinder natin. Then, meron tayong LCD na monitor ngayon. Ito yung mga latest na phone. Ay, ito yung mga latest na camera. No? So, hindi na ako nag-viewfinder pag nag-shoot ako. Talagang dito lang ako sa LCD nakatingin. And once sinat ko yan na may flash, babalikan natin siya. Kung malakas ba yung flash niya, kung kailangan ko bang mag-adjust, ibaba, or itaas ang flash. From there, makikita ko na yung settings ko. So, basically, dito lang ako tumitingin. Hindi na ako nag-viewfinder. Okay? Ito, Hero Salic Official, no? 5 days ago yata to. Pwede ba siya sa round head flash V1 Pro? So, what is a B1 Pro? So, ginagamit ko mga brats, no? Itong galing sa Silence Flash Silicone Gel. So, galing to dito sa, sa rectangle shape. Ito talaga yung original niya. Mag-fit dahil rectangle yung pinaka-mount niya. Then, didikit mo lang ng gano'n. Okay? Ang tanong is, pwede ba siya sa B1? Of course, pinagkasya ko lang mga brats. So, pwede siya. So, same lang to. Same brand. Pero si Godox, meron naman siyang diffuser gel na mabibili. Pero dahil nakabili na akong dalawa, dahil dalawang ganito kong flash na Yongnuo, sinubukan ko, pwede naman siya. Ipapasok mo lang talaga. Pero pwede siya. Until now, ito pa rin yung gamit ko. Hindi na ako bumili ng Godox gel type na diffuser. Okay. Shoutout to Frosty17. This is a foreigner. Medyo matagal na tanong na to. Good comparison, so it is not worth it. The plastic does good enough job. So, tinatanong niya ito, one of the cheapest diffuser sa flash, no? So ito yung nilalagay dito, mga brads, no? For me kasi, iba pa rin yung gel. Soft light talaga yung pinuproduce niya. Sa akin, ang ganda nito dahil pure white siya. Pag finlash mo, mag-i-spread siya ng ganun. Na napaka-soft. Pero conforme yan sa kung gaano kahina at kalakas ang flash mo. Question number 3. At actually, dalawa yung nagtanong dito, no? Si J. Vince 4 months ago, saka si DGM Film Production, Photo 1563, shoutout sa inyo. Ang tanong nila is, kung nag-yellow ba yung diffuser after 2 years? First diffuser ko mga brad, Silence again. It's a Silence diffuser. So ito yon. And dahil dalawa yung flash ko, bumili ako ng dalawang diffuser. Kasi gusto ko naka-gel type diffuser yung mga flash ko. So makikita nyo dito. So ito medyo nag-yellow na compared to this one. Medyo maputi pa to. But still same. Kahit nag-yellow yan,
yung output ng flash yan is still the same. Maganda pa rin. Shout out kay at Buboy from Space. Kaya sa Space ka, sir. Sir, anong pwedeng flash sa 2000D? Ano, wala kasing flash pin sa hot shoe camera ko. Hindi gumagana yung No 56. Ito ba yun? Ito yung flash mo, no? So, kung sira yung pin, mga brads, this is the pin or the hot shoe mount ng camera. So, may design yan, na kung bibili kayo ng flash, dapat alam nyo kung pang Canon, pang Sony, pang Fuji, or etc. kung ano pang camera ang gamit mo. Pag bumili ka, tingnan nyo yung para saan yung shoe mount or yung para saan yung flash na yon. Kasi yung pang Sony, hindi siya gagana for Canon. Yung Canon, hindi siya gagana for Sony. Okay? Kung sira yung mount mo, mga brads, actually hindi na siya gagana. Kailangan paggawa mo muna yung mount mo para ma-attach mo yung flash mo. Kay Sir Mark Jean Laurente, 8734. Idol, ano ang tamang ISO at shutter speed pag naka-flash? Okay. One big rule sa flash, mga brads, ang shutter speed mo hanggang 200 at 250 lang yan. So, depende sa camera mo. Pag nag-300 ka sa shutter speed mo at nag-shoot ka with the flash, magkakaroon siya ng shadow curtain. Yung makikita mo yung black sa taas, black sa baba, or sometimes pag sinut mo parang walang flash. Ibig sabihin nun, mataas yung shutter speed mo. Kasi ang rule sa flash, hanggang 200 to 250 ka lang. Depende sa camera. Ang ginagamit ko, nasa 100 to 200 shutter speed. Naglalaro lang ako, depende sa ilaw ng event or yung lugar or yung ambient ng event na shoot natin. Then from those shutter speed, mag-a-adjust na lang ako sa ISO. And of course, syempre kung may flash ka, di malaking bagay yun. Kahit madilim ng konti yan, dahil may flash ka, liliwanag din yan. Okay, last question tayo. Siguro, ito bago lang to at medyo kausap ko rin to. Shoutout to Sir Jano TV. Tinignan ko yung Facebook niya actually. Nagsushoot din siya pero medyo bago-bago pa. Medyo hindi ko lang maintindihan yung mga talok niya, no? Sige, sir, paano yung gamitin yung Godox TT522? Second version o hindi dumidilim ang background or kahit may light, parang akala mo tinutukan ng light at dilim sa paligid. Ang gamit po ng camera is Canon 700D. Sana mapansin. Okay, hindi ko masyadong maintindihan yung tanong mo, sir, actually. Pero alam ko yung Godox TT, yun yung pinaka-manual nila. Hindi siya ganito, no? So, ito kasi meron siyang dial dito. You can play with the dial. Yun, parang pinipindot mo lang to adjust. Higher flash, tataasan mo yung flash, sa kababaan mo. Honestly, message mo na lang ako. Sinend ko naman sa yung link ko, di ba? So, message mo ako, guys. So, yung mga brads, yun ang ating memory lane. Kung may mga tanong pa kayo, I'm sure this time sasagutin na natin through a vlog or YouTube short natin, sasagutin natin yan. So, just comment below again. On our next vlog, mga brads, pag-usapan naman natin yung Bermuda Triangle. Exposure Triangle. Dito matutunan mo ang paggamit ng settings ng shutter speed, ISO, at aperture. Ito rin yung ginagamit ng mga pro. For sure, pag natutunan mo to, madaling lang gamitin mo yung camera mo. So yung mga brads, kung kaya nila, syempre, kaya mo rin. Pagkaralan lang natin.